Sa ngayon, may dapat ba tayong bantayan or indication na dapat tignan na pwede nang humupa yung sitwasyon? Halimbawa, ito pong sinasabi ngayon ni Donald Trump na 2 weeks. Malaki din po bang magiging epekto nito sa oil price natin sa world market? Well, Chacha, kasi uh, after nitong announcement ni Trump, biglang bumaba yung Brent crude price Oo nga. to $95. Oh yeah. Mataas pa rin. Pero at least for now, hindi natin inaasahan na tataas unless itong ceasefire na to eh hindi effective, meaning um, ang US mag-strike ulit sa Iran or ang Iran hindi niya gawin yung condition na bubuksan yung Strait of Hormuz. But I think this ceasefire, of course, is excellent news for all of us, for all of us in the world. Kasi at least temporarily, mapipigilan niya yung pagbulusok nitong oil prices, uh, mahihinto yung atake sa Iran at yung pagganti ng Iran, no, sa pag inaatake siya. And finally, I think yung mga stranded na oil tankers sa Strait of Hormuz malaya nang makakausad at hopefully makarating. And some of those sana makarating sa atin kasi may supply issue tayo ngayon. Professor, ito madalas yung naitatanong sa akin sa tuwing may mga nakakausap ako eh. Hanggang kailan pa ba ito tatagal? So right now may 2 weeks na ceasefire. Pero hanggang kailan pa ba ito? Aabot pa ba ito sa last quarter ng taong 2026? Wag naman sana. Uh, I think may factors particularly sa part ng United States and for Trump. I think ang analysis so far is that the US did not really expect na ganito yung magiging kahihinatnan nitong military action na ginawa niya at ng Israel. I think Israel was better planned. No? Kasi let's remember, galing yung US operation niya sa Venezuela. In fact, napag-usapan natin to, Chacha, di ba? With Manong. Ito nakaraan. Nakaraan, Pebrero. But I think medyo nagkaroon ng miscalculation on the part of perhaps the US. No? Although of course hindi yan i-admit ng Trump administration. Kasi akala niya pag tinake out mo yung leader ng isang bansa, guguho na yung rehimen. No? Pag binomba mo siya ng ilang linggo, 35 days na, no, Chacha and Mase, no, itong sigalot sa Middle East. But I think ang importante dito, regardless kung kahit anong mangyari, dapat nasa isip na ng Pilipinas, ng gobyerno, at ng ibang mga bansa na unstable ang Middle East. And prekaryo siya, hindi siya stable, napaka-uncertain, and therefore, kung ano man yung inaasahan natin sa Middle East, tayong Pilipinas, hindi lang oil, no? 2.5 million OFWs are in the Middle East. And as well as other things like fertilizer. Baka dapat mag-isip-isip na tayo ng ibang mga sources at ibang mga pupuntahan ng ating mga kababayang OFWs. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.